Kailan yung huling pagkakataon na bad trip ka? Kanino ka naiinis? Sinong nang aasar sa'yo? Ano bang ginagawa mo pag ikaw ay dismayado? Mag-ingat po kayo mga kapatid, kapag naaasar kayo, kapag naiinis kayo, kapag frustrated kayo. Kasi yan ang daan, baka magkasala kayo. If you act quickly on your frustrations, it may cost you your promised land. Isa pong babala sa atin ang nangyari kay Moises sa ating narinig na unang pagbasa. Kahit na hinirang na ng Diyos, pinili ng Diyos, anointed ng Diyos si Moises. Dahil po sa kanyang pagkadismaya, nasuway niya ang kagustuhan ng Diyos. Sa bagay, hindi mo naman masisisi si Moises dahil tao din naman siya. Ang kwento, pagod na pagod sila, nandun sila sa gitna ng disyerto, sawang-sawa na daw si Moises sa reklamo nitong mga tao. Uhaw na uhaw pa naman sila at nagdasal daw si Moises sa Panginoon para humingi ng tubig. At inutos ng Diyos kay Moises na kausapin lang niya yung bato. At dito po dadaloy ang tubig. Pero dahil po sa inis at galit ni Moises, ano po ang kanyang ginawa? Hindi niya sinundan ang Diyos. Imbis na kausapin niya yung bato, pinukpok daw niya. Hindi lang minsan, 2 beses. Ito po ay dahil asar na siya dito sa mga tao. Moses acted in frustration, not in obedience to God. Kaya nga sabi ng Diyos, bilang parusa sa kanya, hindi siya makakapasok sa promised land. Hindi kasi niya ginawa yung pinapagawa ng Panginoon at hindi kasi siya naniwala sa Diyos. Be careful when you are frustrated because it kills your belief in God. And without a belief in God, we are very far from His blessings. Madalas po ang kalaban natin ay hindi naman talagang demonyo, kung hindi ang ating sarili. Ang naging kalaban ni Moises ay hindi ang demonyo, kung hindi ang kanyang sarili mismo. Kung darating man ang araw, baka hindi ka makarating sa langit, kapatid, huwag mong sisihin ang demonyo. Sisihin mo ang sarili mo. Kaya nga po, 2 bagay ang wag na wag nating gagawin kung man tayo ay naiinis, naaasar, o frustrated minsan sa buhay. 2 things that you should never do when you are frustrated and disappointed. Number 1, do not take matters into your own hands. Kapag humaharap tayo sa mga mahihirap na sitwasyon, minsan natutokso tayo na kumilos agad at gawin natin yung ating lang gusto. Dahil kapag kulang ang sweldo mo, minsan meron mga iba nangungupit sa kanilang trabaho. Dahil ayaw kang kausapin yung iyong asawa, binobombard mo siya sa text, walang tigil, tinatawagan mo siya, iniistorbo mo siya. Dahil lang ayaw kang pautangin yung iyong kaibigan, chinichismis mo na siya agad sa iba, sinisiraan mo na ang pagkatao niya. Dahil tila ba hindi ka sinasagot ng Diyos diyan sa iyong gusto, diyan sa dasal mo, nagtatampo ka na, ayaw mo na magsimba. Mga kapatid, kapag naiinis at naaasar kayo, huminto ka muna. Baka kung agad-agad ka magpasya, magkamali ka. Ano po ang kasabihan? Nasa huli ang pagsisisi. Pause for a while. It can save you years of misery. Alam ko po ang iba sa inyo, gusto kasi ng mabilis na resulta. Epektibo naman, gagalaw ang mga anak mo. Kung sisigawan mo sila, pagbibigyan ka ng asawa mo, kung pagdadabugan mo siya, agad tatapusin ng mga empleyado yung kanilang trabaho, kung pagagalitan mo sila, kung mumurahin mo sila, may resulta naman yung iyong paraan. Pero ang tanong, sulit ba? Yan ba ang mabuti? Oo, may nakuha kang bunga, pero kalaunan, in the long run, maganda pa rin ba ang balik sa'yo? Nakuha naman ni Moises yung hiling niya, gamit yung sarili niyang paraan. Dumaloy ang tubig, nakainom ang mga tao, pero tingnan niyo naman po ang kapalit. Hindi siya nakatapak, hindi siya nakapasok
sa promised land. Maaaring makuha mo ang iyong gusto, pero kung ang kapalit naman nito ay sakit ng loob, sulit ba ito? Ito ba talaga ang gusto mo? Kung pagdadabugan mo ang mga tao, maaaring mapipilitan mo sila sa iyong gusto, pero kung hindi naman sila masaya sa iyo, pag dumarating ka na iniiwasan ka, yan ba talaga ang ninanais mo? Magiging miserable ang buhay mo, kapatid, kung palagi na lang yung gusto mo, your way, your time, your want. Hindi naman sa lahat ng oras, ikaw ang masusunod. Amen? Kung ipipilit mo ang iyong gusto, baka mapahamak ka lang. Tandaan, ang bendisyon ay nag-uumpisa sa pagiging masunurin sa Diyos. At hindi sa pagsunod sa sarili nating kagustuhan, but secondly, remember this, when you are frustrated, stop telling God what can't happen. Ibig sabihin, huwag mong didiktahan ang Diyos. Yan naman ang ating narinig sa mabuting balita na dismaya daw si San Pedro sa pahayag ng ating Panginoon. Kasi sabi ni Jesus, kailangan daw siyang maghirap sa kamay ng mga nakakatanda ng Jerusalem, sa mga pari, sa mga eskriba, at pagkatapos, siya daw ay papatayin nila. Sumagot daw po si San Pedro, sabi niya, hindi mangyayari yan, Panginoon. Pero ano ang sabi ni Jesus sa kanya? Umalis ka, Satanas. Lumayo ka, demonyo ka. Dahil kapag dinidiktahan mo ang Panginoon, nakakamukha mo ang demonyo. At sino ang demonyo? Siya ang nilalang na may kataasan ng loob. Remember, it is pride that turned angels into devils. Kaya nga mag-ingat kayo mga kapatid, baka sa inyong pananalangin ay meron kayong kataasan ng loob. Sana kapag kayo'y nananalangin, pagpakumbaba kayo. Pero alam ko din naman, minsan kapag kayo'y nahihirapan, meron mga iba sa inyong nagre-reklamo. Amen? Meron mga iba, sinasabi, Panginoon, wag naman sana itong pagsubok na ito. O Diyos, patayin mo na lang ako. Wag lang ang problemang ito. Lord, masyado naman mahirap ito. Alisin mo naman. Mga kapatid, baka nakakalimutan natin, hindi tayo ang Diyos. Amen? Tao lang tayo. Kaya nga, kung magdadasal ka, sana makiusap ka. Huwag kang magsisino-sino. Amen? At baka makalimutan mo, mas matalino ang Diyos kesa sa'yo. Kaya binibigyan ka ng pagsubok minsan ng Diyos. Ito ay dahil alam niya sa hinaharap, dahil sa pagsubok na yan, makakabuti yan sa'yo. Amen? Pero kung gusto lang nating mabago ang isip ng Diyos, hindi pride ang ating kailangan, kung hindi humility. Amen? Kung nga po si Jesus, di ba, balikan niyo ang kwento, anak na yan ng Diyos. Bago ipako sa krus ng ating Panginoon, siya'y nagdadasal sa hardin ng Gethsemane. Ano ang panalangin niya? Thy will be done. Mga kapatid, kung sayid ka na sa iyong problema, huwag mong pagsasabihan ng Diyos. Ang magandang gawin mo, magpakumbaba ka sa harap niya, dasalin mo ang dasal ng Panginoon, sabihin mo sa Kanya, mangyari nawa ang kagustuhan mo. Huwag kang mag-alala kapatid, kung man madadala ka sa mga mahihirap na kalagayan, ito lang po ang tandaan niyo. It is not the bad situations that kills us, but it is our bad decisions. Kahit na gaano kahirap yung iyong sitwasyon, hindi ka naman mamamatay dyan. Ang nakakapatay sa atin ay ang ating mga maling pinipili sa buhay. Amen? Pero kapag nakagawa ka naman ng mabuting desisyon, dyan ka makakatanggap ng bendisyon. The best way to respond to our frustration is to always pray. Remember the very beautiful words of Padre Pio, who said to us, do not waste your suffering. Offer them to God. Kaya nahihirapan ka ngayon kasi sinasarili mo lahat. Tinatago mo yung iyong sakit ng loob. Buksan mo ang iyong sarili sa Diyos. Alay mo yung iyong pinagdadaanan sa Kanya. Yan ang magiging daan para ikaw ay sumigla
para ikaw ay sumaya at magkagana. Anong frustration mo ngayon? Mga kapatid, sabay-sabay po tayong magdasal. Sa banal na misang ito, sabihin natin, O Panginoon, tinataas namin sa iyo lahat ng aming lungkot, bighati, galit, inis, pagkadismaya. Naway ang iyong salita ang manatili lang sa amin. At naway ang iyong kagustuhan ang aming sundan para kami ay makarating sa pangako mo, buhay at buhay na walang hanggan. Amen.